Meron tayong Honda Civic mga boss, bagong overhaul. Pero pagkatapos daw i-overhaul ay nagkaroon ng pressure yung kanyang radiator. Laging malakas magbawas ng coolant mga bossing. Ito ka Binji, bagong ano to ha, bagong overhaul. Kaso nagsasabog siya ng reserve. Tsaka yung mga hose. Doon sa loob. Start mga tolpe. Parang yung dilaw na Honda. Ngayon papa-start natin para ipakita ko po sa inyo kung bakit malakas magsabog ng hose at malakas magbawas ng coolant. Dapat to mga boss, pag ini-start wala talagang bulwak. Patay ulit. Isa pa. Diba? Tanggalin mo natin cylinder head nito. No? Patay mo na tolpe. Tanggal mo na cylinder head nito. Tingnan natin kondisyon ng engine block. Yon, nakita nyo mga boss, pag start ay may bumubulwak talaga. Ibig sabihin nun may pumapasok na hangin talaga dun sa daanan ng tubig. Kaya talagang mangyayari dito, magsasabog talaga siya ng hose, malakas magbawas ng coolant. Pero ito mga boss, pina-overhaul lang nila to dahil naging maingay yata yung makina. So ngayon naman okay naman yung andar ng makina, pero yung kapalit naman ay gano'n na, malakas na siya magbawas ng coolant, nagsasabog ng hose. So i-check natin yung engine block at saka cylinder head nito mga boss. Ito, kita mo yung bakat na yun. Dito pinapasok, makapal pa naman yung kwan. Problema nito, parang nagliner na hindi pantay. Ayan o, tingnan mo. Tubig yan. Tubig to eh. Ayan o, pinapasok ng kwan. Ito piston, di ba? Ayan o, pinapasok. Kulat. Kulat yung kulay na yan eh. Pati ito, tingnan mo, kabinggit. Ayan o, kulat yan eh. Ibig sabihin, hindi pantay yung block nito, kabinggit. Sablay ang ano nito, repaste nito. Pero okay pa yung block. Ngayon, gagawin natin para makapag-repaste tayo. Tanggal to. Yung pangarap, yung walang babanggaan talaga yung ano natin. Yung i-repaste natin dito. Ayan, pag angat nga natin ng cylinder head mga bossing, hindi nga talaga maganda yung lapat ng cylinder head gasket. So ang nangyari, hindi pantay yung engine block nito tsaka cylinder head. Pero pina-repaste na rin daw to sa machine shop. So dito kasi makikita namin na hindi talaga pantay kasi angat yung pinakagitna niya mga boss dun sa may liner. Kaya uulitin natin i-repaste to. Ang gagawin natin mano-mano na lang. Marami na rin naman kaming ginawa nito. Pagka mga gitong aluminum block, hindi na namin binababa, no? Para less gastos at sigurado rin naman at marami na rin kaming ginawa ng mga ganitong problema. Naging usapan nga namin ng may-ari, papalitan namin ng makina sana kung hindi na maganda yung kondisyon ng engine block, pero pagka buklat natin ay ayos pa naman. So ngayon ay re-repaste lang natin to ng mano-mano mga boss. Kailangan lang maging maingat. Tulad ng pagre-repaste ng mga daanan ng langis ay tinatakpan po namin ng mabuti para hindi maiwanan ng mga ribaba na pinagkayuran ng pag-repaste, no? Lilinisin din talaga ng mabuti yan bago natin isalpak yung ating cylinder head at bagong head gasket. Pasok. Pag in-adjust ko yan, hindi na papasok yan. Tukod dito. Ayun, bumakat ko. Bumakat dito sa block. Kita nyo naman mga boss, sinukatan natin ng pillar gauge, no? Talagang pasok yung 0.10 na pillar gauge natin. Ganon din sa engine block mga bossing. Doon natin napatunayan din talaga na sobrang laki po ng bingkong nito. Di ko lang alam bakit ganito kalaki yung bingkong, bago namang overhaul, no? Sigurado namang pina-repaste na rin nila to sa machine shop. Yun din ang pagkasabi ng may-ari na bagong repaste din to. At ayan, no? Pasok talaga yung mga bossing. Yung pillar gauge natin. Sa gitna talaga yung pinakamaluwag. Yung dulo, okay siya, pero pagdating sa gitna, talagang pasok yung pillar gauge na sinusukat natin mga bossing. Kaya ayan, tsatsagain natin to
manual resurface ulit tayo mga boss. Tingnan natin yung maging resulta nito pagkatapos natin gawin. Kita mo yun. Kinakain to. No? Wala to, no? Wala. Ito na. Paano ito? Gamit yata pagka machine shop yan eh. Okay, angat. Ito, iwan. Ito, kinakain na. So, ito na lang yun, no? Oo, ito lang. Ang kanto na to. Okay, sige. Okay, kuskus, kabingge. Ano bang gamit na ito, Chip? Ha? Paano pwedeng hindi kabit ko? Hindi pwede. Bawasan mo na lang yan. Dahil dito kaya tumubos yan. Kabingge, yung binawasan mo. Bakit mo binawasan yan, kabingge? Tumukod chip dito yung cylinder head. Kaya kahit anong stick ng cylinder head bolt, hindi lumalapat yung Kumakalam. cylinder head gasket. Singaw pa rin. Ano pa rin. So, yan ang mga discarding ano. Dito. Discarding Benji boy. So dito naman mga boss, yung gilid naman hindi pa lumalapat. So makikita natin mamaya pagka naka-under natin kung anong kinaibahan nung gawa natin na manual resurface dito sa Honda kaysa dun sa pinamasin shop nila na binaba na rin itong engine block kasi in-overhaul. Hindi naman sinasabing perfect kami, pero dito sa mga Honda kasi medyo ito lang ginagamit namin, salamin. Accurate naman, wala namang problema na bumabalik sa amin na bumubulwak. Ito pandikit yan eh, tanggalin mo yan. Ito kinakain ano, ito yung naiiwan kanina mga boss dito na side. So ito na napapantay na siya. Tanggalin mo yun. So, mamaya naman cylinder head padadaan na rin namin ang repace. Salamin din ang nangyayari kasi mga boss, lumulusot yung coolant papunta doon sa combustion chamber niya. So yung hangin pumapasok sa daanan ng tubig, yan, kaya nagkakaroon ng pressure. Si sir dito, ayan, kung makikita nyo yung sunog mo, sunog dito, ito tubig kung butas na to, talagang magkaka-pressure kasi hindi pantay. Maswerte lang sila yung boss kasi maganda pa naman yung engine block nya. So naging usapan sana namin dito, magpapalit sana kami ng engine block, pero maganda pa naman kasi ito, makapal pa yung pinaka aluminum nya dito sa may cooling system nya, no, sa pinagpapasakan ng liner. Kasi yung iba mga boss na Honda, ito nababakbak na to, inuukit na, pero ito sa kanya goods pa kaya repace lang, inulit lang natin ang repace, resurface kanyang engine block. At tsatsagaan lang natin. Angat. Ano, may bingkong din, meron din, no? Ito. Ayan, no? Perfect, no, pagka-repace nila, no. Ayan, no. Ito lang kinakain bawat kuan eh. Tapos ito naiiwan
yung gilid na to, side na to, tamang tama nga yan. Dito rin ang naiiwan kanina eh, itong kwan na to eh. Dito sa block eh. Sige, banat. Yun, tapos na yung engine block natin. So sunod naman ito mga boss, lilinisin natin ng mabuti. Yan, para mawala yung mga kinayod. Nagugulat si sir dito, tapos na agad to. Nagugulat si sir, tapos na agad to. Bagong overall to, itong Honda niya to. Palit siya ng... Oo, nagpalit ng mga bearing. Pina-isliban pa yata ng panibago yan. Baka sa atin to minoto. Ayan oh. Wala oh, hindi kinakain oh. Malaking bingkong. Hindi maganda pagka-repace nito sa machine shop. Malaki. Ano boss? Under tayo dyan? Busy si paring Pawix doon sa kwan. Ito naman timing chain. Linis na. Tanggalin na yung mga nakatakip. Itong sa daanan na langis yan, huwag mong kalimutan yan. Tinatakpan namin yung mga boss. Tapos kailangan linis talaga na mabuti. Kasi mga ribaba na kinayod mo dyan, kailangan mo lang matira talaga dyan. Tinatanggal na namin yung mga nakabara. Binabarahan kasi namin yung mga boss, yung mga daanan ng langis, para hindi pasukin ng mga aluminum na na-repaste dyan. Tapos lilinisin pa namin ng gusto talaga yan. Yung water pump, babawasan din namin yung ibabaw dito. Kasi nakausli. Tutuko din kasi yung head, cylinder head doon. Tsaga-tsaga lang sa mga gaitong Honda. Manual repacing tayo. Ito na nga, nalinis na natin yung engine block. Ayan, so mag-assemble na tayo mga boss. Tapos yung cylinder head naman, ito na siya. Tapos na rin natin ma-repace. Ayan, malinis na rin yan. Kaya, ayun, observe na natin pagkatapos natin gawin. Yan mga boss, tapos na yung Honda natin. Tingnan natin kung may bulwak or under. Tingnan mo yung timing, sabi niya. Okay. Oh, ha? Tingnan mo yung timing, Kabidji. Kabidji, pihitin mo yung timing. Wag mo muna i-revolution. Napasok pa yung kulat niya, no? Wala na. Pumapasok na yung kulat. Tingnan nyo kung may tagas ha. Yan ang bulwark. Yan ang pulo. Kalmado na siya mga boss. Yan, kapapatay lang nitong Honda Civic natin. No, titingnan natin kung may pressure. Ayan, mainit pa yung mga boss oh. Malalaman natin yan pagka may pressure pa rin. Talagang bumubulwak yung coolant, no? Yan, so wala na siyang bulwak. Ngayon pa i-start natin, titingnan natin kung tatalsik pa rin yung coolant. Yan. Start nga ulit kaya pe. Tingnan natin kung may talsik pa. Katulad dati may imbudo pero napakalakas ng talsik pagka in-start. Okay. Wala na. Kalmadong-kalmado na siya mga boss. Yan yung pala tandaan na wala na tayong pressure dito sa ating makina.
Ayun. Naging usapan namin ni boss dito, papalitan na namin ng makina pagka talagang may problema yung block. Buti naman maganda pa yung engine block niya, so hindi lang maganda pagka repace nung engine block, kaya inulit natin. Kaso nga lang mano-mano lang ginawa natin dito mga bossing. Marami naman kaming ginawa nun, naging okay naman, wala namang reklamo sa amin na nag-overheat. So ito nga, ginawa pa rin natin. Ayun, mano-manong hasa lang o resurface dito. So tingnan nyo naman, wala nang kakulo-kulo o bulwak. Kalmado na talaga yung kulant niya. Nakakulant din to. Right, so goods na to. Pwede na nating i-release. Kasi yung dati niya, yung reservoir niya napapasabog din, sumabog din daw. Check lang natin yung coolant. Ayan. Okay na siya mga boss. Pwede nang pwede nang ipagamit ulit to. Yun lang. Hindi na gumastos si boss dito ng malaki. Kala niya kasi mauwi na kami sa palit makina. Yun yung usapan namin nung hindi pa namin nabubuksan yung engine block nito. Sabi ko nga sa kanya, buksan muna natin, baka naman sablay lang yung pagka-repace. Ayun nga, hindi nga tayo nagkamali mga boss, sablay nga yung pagka-repace, kaya nag-overheat pa rin siya. Okay mga bossing, solve na yung Honda Civic natin na D15.